Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Hebrews chapter 12 verse 11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ang salita pong discipline ay galing sa salitang disciple. Kaya bilang mga disciples ng ating Panginoong Yesus, kailangan po natin ng disiplina. Ngunit ang malungkot, marami ang ayaw madisiplina. Umiiwas magpadisiplina. Bakit? Dahil hindi po ito nakakatuwa eh. Dahil masakit po ang madisiplina. Hindi nila naiisip na sa bandang huli, ang ibinubunga po ng disiplina ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Need for Discipline. Maring iba't ibang emotions ang nararamdaman natin sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Yesus. Sa mga panahon na tayo on fire sa Panginoon, ramdam natin ang malakas niyang presence, na tila ang lapit-lapit natin sa Kanya. At nasasabi rin natin ang sinabi ni David sa Book of Psalm chapter 34 verse 8a, Taste and see that the Lord is good. Sa mga ganitong panahon, ang sarap sa pakiramdam ng relationship natin sa Panginoong Yesus. Dahil punong-puno ito ng pag-ibig punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Ang resulta, ang ating pakikipag-inig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa at pagbubulay-bulay, maging sa pag-share ng salita ng Diyos at pag-worship ay nagiging mas madali at mas masarap sa ating panlasa. At sa totoo lang, ang paglalaan natin ng oras sa Diyos ay nagiging mas natural para sa atin. Hindi yung tipong hinihila o pinipilit lang natin ang ating sarili. Dahil itinuturing natin itong obligasyon lamang. Sa mga ganitong panahon, tayo'y nabubuhay at naglilingkod na yakap-yakap ang kapayapaan at kagalakang kaloob ng Diyos. Ngayon, tandaan po natin itong mabuti. Mahalaga ang disiplina sa panahon ng ating paghihintay. Minsan kasi ang akala natin bihira tayong makatanggap ng encouragement mula sa Diyos. May mga sandali sa ating buhay, ang akala natin ang layo-layo niya sa atin. Hindi natin maunawaan kung bakit tila hindi siya kumikilos sa ating buhay. Tila hindi natin siya maabot katulad ng dati. Ganun pa man, mahalagang huwag po nating hayaan ng ating panandalian at pabago-bagong emotion ang magdidikta sa relasyon natin sa Panginoong Yesus sapagkat hindi naman siya nagbabago eh. Basahin po natin ang nakasulat sa Lamentations chapter 3 verses 25 to 26. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Ang Bible po ang magpapatunay na tapat ang Diyos sa mga nagtitiwala at umaasa po sa Kanya. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. At sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kailangan po nating i-apply ang kahalagahan ng disiplina sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at pananatiling patient at faithful po sa Kanya. Dahil ganun din naman siya sa atin. Ang magagandang bagay ay makikita sa mga oras ng paghihintay. Tayo po ay lumalago, tayo po ay nagmamature, at tayo po ay lumalakas at tumatatag bilang Kristiyano sa panahon po ng paghihintay habang dumaraan po tayo sa mga pagsubok. Sa ating paghihintay, pinapatunayan lamang po natin sa Diyos na tayo nagtitiwala at lubos na umaasa sa Kanya. Doon po sa Book of Isaiah chapter 40 verse 31 sa New King James Version nakasulat po, But those who wait or hope or trust on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya kapatid, kaibigan, i-exercise po natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos dahil magagamit po natin ang mga sandali ng paghihintay upang mapalago at mapatibay pa ang ating relasyon kay Jesus. Doon po sa Book of Romans 15:13, nakasulat po, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Tandaan po natin, hindi lahat sa buhay ay madali. At hindi po madali ang pagsunod kay Jesus bilang Kanyang disipulo. Kaya aralin po natin ang kahalagahan ng disiplina at ang kapangyarihang ibibigay po nito.
aani po tayo ng gantimpala at magkakaroon po tayo ng mas malalim at mas intimate na relasyon sa ating Diyos at Panginoon. At bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, buong puso po nating tanggapin at yakapin ang pagdidisiplina niya sa atin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Diyos po ang papuri. God bless po sa ating lahat. Amen and amen and amen.